at agubilin po ng ating Diyos. Okay? Dito po sa Acts chapter 1 ay kung ating nabasa ay nakita nila literally during the time kung umakyat ang ating Paiso Kristo doon po sa langit. Nakita nila ang po na yun. Sino na nakita sa ating Panginoon ang mga apostol, right? No, chapter 1. And then pagdating sa chapter 2 ay nagkaroon po ng pagtitipon doon po sa church ng Jerusalem, at ito po ay araw ng Pentecostes. No? Pag sabing araw ng Pentecostes, ibig sabihin, sama-sama sila na makinig ng mga salita po ng Diyos. Sama-sama sila na makinig ng mga aral ng ating Panginoon during that time. Okay? Kaya, dito po sa ating binasa kanina ay sa Acts chapter 2 ay ito po ay naka-address po sa mga brethren. Pag sabing brethren, nasa church na po. Amen? Pag sabing nasa church na, ibig sabihin, mga hinirang na po yun. Before the foundation of the world, tinubos na ni Kristo, at mga na-born again na po. Kasi ang isang tao na hindi na-born again, hindi po talaga yan makinig ng salita po ng Diyos. Amen po? Bakit? Sapagkat siya ay patay dahil sa kasalanan at pagsuway. Okay? So dito sa Acts chapter 2, verse 29, ang sabi dito ni Pedro, "Men and brethren, let me freely speak unto you of the patriarch David, that he is both dead and buried, and his sepulchre is with us unto this day." Sino ho ang sinabihan dito ni Pedro nung siya po ay may mga kinausap during the time? Ang kinausap po niya ay mga brethren. Kaya sabi niya, men and brethren. Mga tao at mga kapatid. Na kung saan pinakita ho niya mga minamahal, na siya po ay nagsasalita, na kung saan ay kanyang pinangaral, kanyang pinatutuo. Ito po yung tinatawag na pagkamatay ng ating Paiso Kristo, the death, the burial, and the resurrection of our Lord Jesus Christ. Yun po yung kanyang pangaral during the time. Kung ating pong nakita ang kanyang pangaral ay sentro sa ating Panginoon. Amen po? Sentro sa ating Panginoon. Hindi ho niya pinangaral ang kanyang sarili, hindi niya pinangaral ang sinumang tao, kundi ang kanyang pinangaral, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, nung ating Jesucristo ay namatay, inilibing, at nabuhay na magmuli. Diba? Kaya mapalad tayo kasi ang founder natin, si Christ. Amen po? Maraming founder ngayon. Nabuhay, namatay, hanggang ngayon ay patay. Diba? Bulok na nga ang katawan, wala na, pumunta na sa lupa. Pero ang ating Diyos na founder ng kanyang church na ito, nabuhay, ay namatay, nilibing, at nabuhay na magmuli. After 3 days. Yun pong founder natin. Sinong matibay yung founder? Founder nila o founder natin? Founder natin kasi si Kristo yung founder natin. Hindi po, tandaan po natin, hindi po si Pastor ang founder. Amen? Hindi si Pastor Romel ang founder. Amen po? Ang founder po sa Church ni Lord ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo.
po'y binahagi po, mga kapatid, ng ating Panginoon sa pagitan po ni Pedro, na kailangan malaman po ng lahat ng mga tao na itong Kristong ito na nabayubay sa krus, mga kapatid. Hindi lamang nabayubay, kundi namatay, inilibing at nabuhay magmuli. Ito po pala ang Kristong ito ay Panginoon ng lahat ng mga tao sa mundo pong ito. Okay? Kaya, madalas ko nga po sinasabi, mga kapatid, ang ating Paiso Kristo noong pinanganak. Saan po siya pinanganak? Saan po? Sa Sabsaban. No? Diba? Hindi siya ho pinanganak sa Premier Hospital. Diba? Oh. Hindi siya pinanganak sa yung private dito na ano? Good Samaritan. No, hindi siya pinanganak sa Good Samaritan. Di po ba? Hindi po siya naka-aircon, mga kapatid. Pinanganak ating Paiso Kristo sa Sabsaban. Tingnan niyo po, pinakita ng Diyos na siya na kahit siya ay Diyos, ngunit ibinigay niya kanyang sarili, nagpakababa siya bilang Diyos para tayo matubos sa ating mga kasalanan. Dapat makita ho natin yun, mga kapatid. Kung gaano kahalaga, kung gaano kaimportante, kung gaano kahirap ang ginawa ng ating Paiso Kristo para tayo tubusin sa ating mga kasalanan sa mundo po ito na ating po ginagalawan. Kapagkat ang tao po talaga walang magagawa ng mabuti. From the very start of our life, here on earth, wala talagang nagagawa ng mabuti. Basahin po natin Romans chapter 3. Anong sabi po ni Lord, mga kapatid? Romans chapter 3, verse 10, up to verse 12. Sabi dito, as it is written, there is none righteous, no, not one. There is none that understandeth, there is none that seeketh after God. Tingnan nyo, wala ni kahit isa mang mabuti, wala ni kahit isa man na humahanap sa Diyos. Tapos, tanggapin mo si Kristo, wala nang humahanap sa Diyos eh. Di po ba? Walang humahanap sa Diyos. During the time, yung buhay natin noon ay nasadlak sa kasalanan. Nung tayo noon ay hindi pa na born again. Talaga hong walang matuwid. Ni kahit isa, sabi ni Lord, at walang humahanap sa Diyos. At ang sabi po sa verse 12, they are all gone out of the way. They are together become unprofitable. There is none that doeth good. No, not one. Tingnan nyo? So, hindi pala tayo kapaki-pakinabang during the time. Pero ngayon, mga kapatid, dahil sa biyaya ng Diyos, tayo ngayon ay inuwit ng ating Panginoon. Tandaan po natin, ang isang tao hindi niya kayang ituwid ang kanyang sarili. Amen po? Amen. Ang nagtutuwid ng ating sarili ay ang Diyos. Kaya pasalamat tayo, mga kapatid, na dumating sa atin ang grasya, yung biyaya ng Diyos, na tayo po ay tinuwid ng ating Panginoon. Diba? Kaya napakahalaga, ang araw na ito, ang sentro ang ating Panginoong Jesucristo. Yun talaga dapat ang pangangaral ng isang pastor, na ang sentro ang Diyos. Amen po? Na ang sinasamba yung ating Diyos. Na ang binibigyan ng karangalan ang ating Diyos. Na ang itinataas yung ating Diyos. Kaya, ano pa po ang sabi dito, mga kapatid? Sa ating binasa kanina sa Acts chapter 2. Na ang sabi ho dito, mga minamahal, mag-umpisa po tayo sa verse 40 sa pangangaral po ni Pedro. No, verse 40, dito po tayo ngayon. Mag-aralan po, mga kapatid.
na kung saan, bakit po ito ay ipinangaral po ni Pedro. Para po magkaroon ng tinatawag na development yung church ng ating Panginoon sa Jerusalem. No? Kasi ito po, yung church na ito ay kailangan nila na lumago, matuto, at kailangan nilang sumigla sa paglilingkod sa ating Panginoon. Katulad din po natin ngayon. Kaya tayo narito, kaya tayo sasamba sa Diyos, kaya natin ginagawa ang kalooban ng Panginoon para tayo matuto, lumago, sumigla sa ating buhay spiritual. Amen po? Okay? Kasi aminin natin mga kapatid at hindi, tayong lahat, merong minsang sakit spiritual. Amen po? Dito po sa gawain ng Diyos ang siyang nagpapagaling sa atin. Amen po? Siya po nagpapagaling sa kanyang mga salita. Inaayos niya, tinutuwid niya, ginagamot niya ang ating mga sugat sa ating pong paglilingkod sa Kanya. Kaya nung sabi po sa verse 40, mga minamahal, verse 40 ng Acts chapter 2, ang sabi dito, and with many other words did he testify and exhort. Take note. Testify and exhort. Nagpapatotoo at nagtagubilin, of course, ang ating Panginoon sa pagitan po ni Pedro na sinasabi, save yourselves from this untoward generation. Sa Tagalog pa, iligtas ninyo ang inyong mga sarili sa mga masasamang lahing ito. Tingnan niyo po, ito po'y kaligtasang temporal na dapat po nating gawin sa ating paglilingkod po sa ating Panginoon. Ito po'y katuruan, ito po'y totoo, nagpatotoo ang ating Panginoon at Kanya po itong tinatagubilin sa atin na iligtas natin ang ating mga sarili sa mga masasamang lahi. Pag sinabi po na save yourselves, meaning to say, mga kapatid, separation from evil works of men. Paghiwalay. Saan? Sa mga gawa ng kasamaan. Amen po? Separation mahalaga. Bakit palagi ho yan sinasabi ni Lord? Kasi po, ang may pag-aari ng buhay po natin, si Lord na. Amen. Payag ka ba, kapatid? Amen. Payag ba tayo na si Lord na may-ari? Amen. Papayag ka o hindi, si Lord po talaga may-ari. Di ba? Okay? So, ito po ay dapat tayong gumiwalay mula sa mga masasamang ginagawa ng mga tao. Hindi sinabi ni Lord na humiwalay ka sa tao. Tama po? Ang sinabi ni Lord, humiwalay ka sa mga masasamang ginagawa. Ang kalaban nun natin, hindi tao mo. Ano kalaban natin? Mga masasamang ginagawa ng mga tao. Okay? Hindi masama na sumama ka. Hindi masama na magipagkaibigan ka. Subalit, tandaan po natin, ang pakikipagkaibigan dapat may limitasyon. Bakit? Sapagkat alam po natin na ang tukso nandyan lang yan. Be aware, sabi ni Lord. Be vigilant. Diba? Because, sabi ni Lord, because your adversary is the devil. Kalaban mo daw ay diablo. Diba? So, kailangan mapagbantay po tayo, mga kapatid. Kaya
tayo ay pinasiperate na ni Lord doon sa mga maling ginagawa kasi ayaw po ni Lord na tayo po ay mahawa. Ayaw ni Lord na tayo po ay mapahama. Ayaw ba natin na tayo ay tinutuwid ni Lord? Ako gustong-gusto ko yun. Na maituwid yung buhay ko dito. Bakit? Para po walang gulo. Tama? Hindi ka mapahama. Walang problema. Masarap mamuhay ng payapa. Masarap mamuhay ng kasama mo ang Diyos. Amen. Kaysa kasama mo yung nagtutulak sa iyo sa kasamaan. Di ba? Minsan, no? Maraming mga Kristiyano, minsan, pag nakaproblema na, saka naalala na si Lord. Ay, tama pala, Lord, sinabi mo. So, habang tayo po ay nabubuhay sa mundo ito, dapat po natin sundin. Kasi ito po ay patutuo at tagubilin po ng ating Panginoon. Hindi ko po ito tagubilin po ito ng Diyos. Wala pa po tayo dito sa church. Ito na po ang binigay ng Diyos na mensahe. Amen po? Kaya, ano pa po sabi dito mga kapatid? Separation from unbelievers, separation from worldly tasks and activities. No? Gusto talaga ni Lord na tayo po ay maiwalay, mga kapatid. Basahin po natin ang aklat po ng 2 Corinthians chapter 6. Anong sabi dito? Madalas po natin ito binabahagi, pinapangaral. Ngunit, kahit po madalas yan, ay sariwa pa rin yan sa ating mga puso. Sabi po ni Pablo, 2 Corinthians chapter 14, ay chapter 6 verse 14. Sabi dito, be ye not unequally yoked together with unbelievers. Huwag kayong makipamatok ng di pantay na kasama ng mga di mananampalataya. Huwag daw tayo makipamatok sa mga unbelievers. Pag sabing makipamatok, ibig sabihin makisama. Tama? Magiging kaisa ka, makisama. Ayaw po ni Lord yan. Sinong gusto natin masunod? Si Lord, sarili natin. Di ba si Lord? Dapat. Pag sinabi ni Lord, yes Lord, yes Lord. Dapat bilang anak ng Diyos, puro yes tayo kay Lord. Hindi tayo pwede mag-complain sa ating Panginoon. Amen? Bakit? Tayo po kasi, hinulma lang ng Diyos. Si Lord ang manghuhulma ng buhay po natin. Tama ba? Kaya hindi pwedeng mag-complain. Mag-complain yung palayok kaysa magpa-palayok. Diba? Gusto ni Lord yun. Wala tayong magagawa. Tama ba? Kaya sabi ko dito, ituloy natin, for what fellowship of the righteousness with unrighteousness. Kasi tayo po ay binigyan na ng Diyos ng katwiran na kanyang mga salita. Kaya hindi po pwede ang sasama ang katwiran sa di pagkamatuwid. Sabi po ng ating Panginoon. At ang sabi po po dito, and what communion of light with darkness. Hindi pwede sasama ang liwanag at saka yung kadiliman. Okay? So tayo po kasi, nasa liwanag na, naka Lord na po tayo. At ang ating paglilingkod ng kapatid, tandaan po natin, tayo lang naman naglilingkod sa Diyos, tutuhanan ng ating paglilingkod dapat. Kasi pagka hindi totoo ang ating paglilingkod, sayang lang ang paglilingkod mo sa Lord kung hindi totoo ang ating paglilingkod. Amen? Totoo na dapat. Focus na dapat sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kasi, yung mga sinasabi ng Diyos sa kanyang mga salita, totoo po yan. Mangyayari po yan at ang iba ay nangyayari na. At ang iba ay mangyayari pa lang.
Katulad po sa pagdating ng ating Panginoon. Verse 6, anong sabi dito? And what agreement have the temple of God with idols? No? Hindi nila alam na pag sinabing idols, hindi lamang po ribulto. Pag sinabing idols, yung mga ginagawang kasamaan ng mga tao. Idolatry din po yun. Idols din po nila yun. For ye are the temple of the living God. Di po ba? Kasi tayo ay templo ng buhay na Diyos. Templo tayo ng Diyos. Tayo ang iniligtas ng Panginoon. Amen? Hindi po yung building. Ito pong building nito na ating pinag-gaderan ngayon. Mawawala po ito. Kasi wala naman forever sa mundo. Lahat temporary. Amen po? Ano pa sabi dito, kapatid? I will dwell in them. Mananahan ako sa kanila. Tingnan nyo? Si Lord kasi nananahan na sa atin. Amen? Amen. Because we are the temple of God. Oh. Nakakahiya kay Lord. Di ba ba? Dapat huwag tayo mahiya sa tao, dapat mahiya tayo kay Lord. Amen ba? Bakit? Si Lord ang may-ari ng buhay natin, hindi naman ang tao eh. Lahat na bagay sa buhay natin na may-ari po ang Diyos, dapat mahiya po tayo. Hindi ba tayo nahiya dahil si Lord hindi nakita? Kaya tayo nahiya sa tao dahil nakikita? Hindi po. Tandaan po natin, kung ang tao wala ang mata, si Lord maraming mata. Nakikita ang lahat ng mga bagay na atin pong ginagawa. Amen po? Yung CCTV, limitado lang po yan. Mata natin, limitado. Amen po? Pero ang mata ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, hindi po limitado. Alam na alam niya yung ating mga ginagawa. Sabi ng banal na kasulatan sa Matthew, isip pala natin, sa bibig pala natin, hindi pa tayo salita, alam na po ng Diyos. Alam po ng Diyos lahat. Okay? Nakatago man tayo sa ating mga mahal sa buhay, o sino man, kay pastor, tandaan po natin, hindi natin maitago sa Diyos ang lahat ng mga bagay na ginagawa natin at iniisip pala natin. Okay? Ano pa sabi dito? And walk in them. Sabi ni Lord, malinaw na at maglalakad sa kanila. Hindi lamang mananahan, kundi si Lord na ang siyang magpapalakad, manguna sa buhay po natin. Amen po? Ano pa po sabi dito? Tuloy natin, I will be their God. At ako ay kanilang Diyos, and they shall be my people. At sila ay ang aking bayan. So, we are not only the child of God, but we are also the people of God. Amen? The believers of our Lord Jesus Christ. Diba ba? Kaya tayo, tinutuwid ng Diyos, inaayos ng Diyos ang buhay natin. Kasi po, kapag gumagawa tayo ng hindi kaya-aya, hindi lamang po tayo mapapahiya. Sino pa po mapapahiya? Ang Diyos. Si Lord. Diba? Pag ginawa mo yun, nilalapastangan mo ng Diyos. Tama? So malinaw po yun mga kapatid. Warning po sa atin yan. Tagubilin sa atin yan. At ito ang mga patutuan ng ating Panginoon sa verse 17. Wherefore, come out from among them. Umalis kayo sa kanila. Sinong kanila? Sa mga hindi mananampalataya. Amen?
Sinong kanila? Sa mga Diyos-Diyosan. Sinong kanila? Sa mga lumalakad ng kadiliman. O lumalakad sa kadiliman. Kaya sabi ni Lord, come out from them. Umalis kayo sa kanila. Ano pa po sabi dito? And be ye separate. Diba? Umalis kayo sa kanila at humiwalay kayo. Ya? Umalis at humiwalay. Yun po ibig sabihin ni Pedro sa Acts chapter 2 verse 14. Ang sabi, save yourselves from this untoward generation. Ibig sabihin, umalis ka, humiwalay ka sa mga gawa ng mga tao ngayon na hindi kaaya-aya, katanggap-tanggap, kalugod-lugod sa ating Panginoon. At ang sabi ho dito, and touch not the unclean thing. Huwag mo daw hipuin ang mga maruruming mga bagay. Okay? Anong ibig sabihin? Kapag ka hindi pa mag-asawa, touch not the girl. Sabi ni Lord, touch not. Touch not the boy. Ha? Touch not the gold. Ano pa isa? 3G po yan eh. Ano pa isa? Tatlo na po ba yan? Ito pa Guy. Guy. That's not the guy. Hindi pala boy. That's not the guy. That's not the girl. That's not the gold. Diba? Kasi, ayaw po ni Lord. Kaya sabi niya dito, and touch not the unclean thing, and I will receive you. Diba? Kaya, paspasan niyo na po para kayo ay bagay sa mabasbasan na. Diba? At saka yung ano ni Sister Kate, birth certificate. Actually, nabasbasan na po sila. Birth certificate na lang po yung hinihintay. So, mahalaga po kasi yun. Kasi wala hong blessing ni Lord yan. Amen po? Wala hong blessing ni Lord. Malayo ang blessing ni Lord yan. Baka hanggang bubong lang. Okay? Hindi babagsak sa inyo. Ano pa? And will be a father unto you, and ye shall be my sons and daughters, says the Lord Almighty. So malinaw, nagsabi po dito, sabi ni Lord, tayo daw ay kanyang mga lalaki at babaeng anak, sinasabi po ng ating Diyos na makapangyarihan. Kasi anak na po tayo ng Diyos, amen po? Kaya dapat humiwalay na po tayo sa mga gawa ng mundo. Okay? Ano pa mga kapatid? Sa verse, Acts chapter 2, verse 40. No? Sabi dito, and with many other words, did it testify and exhort, saying, save yourselves from this untoward generation. Philippians chapter 2, verse 12. Ano sabi po dito? Philippians chapter 2, verse 12. Sabi po dito, wherefore, my beloved, as ye have always obeyed. No? Dapat pala palaging tumatalima, sumunod sa ating Panginoon, of course. Not as in my presence only,
But now, much more, in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Pag sabing work out your own salvation, gawin mo ang iyong kaligtasan. Ito po yung kaligtasan dito po sa lupa. Amen po? Dito sa mundo. Temporal salvation. Saan tayo maligtas? Maligtas tayo sa maling aral, maling pamumuhay. Tama po? Mga maling ginagawa ng mga tao. Kaya sabi po ni Pablo, malinaw po, work out your own salvation. Hindi po yan eternal salvation. Kasi kung eternal salvation yan, ang basyan ng kaligtasan sa pamagitan ng gawa. Amen? Hindi yung kaligtasan eternal sa pamagitan ng gawa. Ang kaligtasan eternal ay biyaya ng Diyos. Amen? Pag sabing biyaya ng Diyos, gawa lamang ng ating Panginoon. Pero itong sinabi po ni Pablo sa mga taga-Pilipos, sabi niya, work out your own salvation. Kasi kahit mananampalataya na sila during the time, ang kanilang mga ginagawa, nakikisama pa sa mga hindi mananampalataya. Okay? So malinaw po yan mga kapatid, na isagawa natin ang ating kaligtasan sa ating pong paglilingkod sa Lord. 1 Corinthians, chapter 15. Ano sabi dito? 1 Corinthians, chapter 15, mga kapatid. Verse 33 up to verse 34. Sa wikang Tagalog na paganda po, huwag magpalinlang. Diba? Be not deceived. Okay? Ito po ay tagubilin, paalaala, warning ng ating Panginoon. Ang masasamang mga pagkikisama ay sumisira ng magagandang mga ugali. Totoo po ba sabi ni Lord? Amen. Totoo po. Subukan mong sumama sa mga hindi pala samba sa Lord. Bukas makalawa, hindi ka na rin sasamba. Subukan nyo. Tama ang sinasabi ni Lord. Subukan mo na sumama sa mga may bisyo. Bukas makalawa, meron ka na rin bisyo. Wala kang bisyo? Subukan mo araw-araw, kasama mo sila. Imposible na hindi ka mahawa. Kaya nga sabi ni Lord, be not deceived. Evil communications corrupt good manners. Diba? Magandang ugali mo. Pagkasama mo hindi magandang ugali, sigurado mo, mahahawa ka. Pag hindi ka palamura, pupunta ka sa mga palamura, sigurado, nagmumurahan ang mga kamatis. 800 po ngayon. At 200. Yeah? Sigurado po. Mura dito, mura doon ang gagawin mo. Parang ginawa mo na siyang pulutan sa buhay mo. Di ba? May narinig kayo, may mga tao, bawat salita, demonyo na yan. May narinig ba kayo? Pag nagsalita, puro PUT. Demonyo na yan. Hindi niya siya demonyo rin. Diba? So, mahirap na tayo mahawa. Kaya, pasalamat po ako sa Lord dahil si Brother Orlan nandito po. Dahil ang sabi niya, Pastor, kung kasama ko yung mga manghihinom, maaari po ako ay matangay. Totoo po yun. Totoo po. Mahawa ka talaga.
Okay lang sana pag manginginom, pangaralan mo, pero pagdating na, wala na po yun. Wala na visa. Bakit? Ang pinapangaralan mo doon, hindi na tao. Kundi espiritu na ng alak doon, ang umiiral. Diba? So, huwag mapaninang ang masamang mga pagkikisama ay sumisira ng magandang ugali. Verse 34, magising sa katwiran. Gising ba tayo mga kapatid? Amen. Yung Kristiyano, huwag dapat patulog-tulog. Dapat laging gising. Pastor, mahirap naman na wala akong tulog. Puyat ako eh. Hindi naman ito gising na tulog eh. Hindi naman ito kung ibig sabihin, palagi mapagbantay. Amen? Palaging aware sa paglilingkod. Magising sa katwiran. At huwag magkasala sapagkat ang ilan ay hindi taglay ang kaalaman ng Diyos. Tingnan niyo po. Sinasalita ko ito sa inyong kahihiyan. Tingnan niyo po. Masakit si Lord magsalita. Amen? Pero tanggapin natin kasi payo ni Lord eh. Sabi ni Lord, malinaw na ito sa inyong kahihiyan. Talaga naman nakakahiya. Naglilingkod ka sa Lord. Tapos, kung ano-anong mga ginagawa. Tama po? Kung saan ngayon yung patutuo natin? Di po ba? Wala na hanggang sa hindi ka na-respetuhin ng tao. Amen po? Pagka hindi ka na-respetuhin ng tao, kung ano-ano na lang ang gagawin ng tao sa iyo. Totoo po yun. Totoo po. Bakit? Kasi wala nang respeto sa iyo. Nakikita sa iyo ang ganun din ginagawa nila. Amen po? Tandaan po natin yan, mga kapatid. Pagka wala nang respeto ang tao, mapapasama na po ang buhay. Kaya sabi ni Lord, malinaw, kanya sa bubilin, sabi ni Pedro, save yourselves from this untoward generation. Philippians chapter 2 verse 12, work out your own salvation. 2 Corinthians chapter 6 verse 17, anong sabi ni Lord? Come out from them and be ye separate, says the Lord. Malina po ang tagubilin ng ating Panginoon. Okay? Verse 41, Acts chapter 2. Anong sabi? Then they that gladly received His word. Tingnan nyo? Yung mga mananampalataya during the time, yung mga nakikinig sa pangaral po ni Pedro, noong narinig nila na sabi ni Pedro, save yourselves from this untoward generation. Ano hong nangyari sa kanila? They that gladly receive His word. Nagagalak sila na tinanggap ang salita ng Panginoon. Kaya dapat tayo magagalak sa Lord. Amen? Bakit? Kasi po tayo itinutuwid ng ating Panginoon. Inaayos po ni Lord ang buhay po natin. Ang aral ng Diyos, mga kapatid, mahalaga. At ang mga nagalak na yan at tinanggap ang salita ng Diyos. Anong sabi naman ng kasulatan? Then they that gladly receive His word were baptized. Nagpabautismo po sila. At ang sabi dito, on the same day, there were added unto them about 3,000 souls. Ilan ho nagdagdag sa church? 3,000 souls. Ang tinanggap po nila, ang salita, hindi ang ating Panginoon. Amen? Kaya huwag po tayo magpatanggap para maligtas ang isang tao. Ang tinanggap, which is the Word of God. Kaya sila nagpabautismo, mga kapatid. Okay?
ating Panginoon bago siya umakyat sa langit. Matthew chapter 28. Verse 19 up to verse 20. Basahin po natin. Matthew chapter 28. Verse 19 up to verse 20. Sabi dito, go ye therefore and teach all nations. Tingnan. Mahalaga palang turuan. Sinong turuan? Yung nation ni Lord. Yung tao ng Diyos. Yung people of God. Diba? Pagkatapos turuan, ano gagawin? Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Diba? May utos, baptizing them. Okay? Kaya tayo po nagbabautismo, hindi natin pinipilit ang anak ng Diyos. Sapagkat napakaganda, napakasarap sa pakiramdam kapag siya ay nagkaroon ng tinatawag na pusa at bugas ang puso na magpabautismo. Amen po? Yun po ang tunay na bautismo. Okay? Ano pa po sabi dito mga kapatid? Noong sila po ay tinuruan, binautismuhan, anong kasunod? Nawala na ba sila sa paglilingkod? Di ba nanatili sila? Kaya sabi dito, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Ano daw ituturo? Ang mga kautusan ng ating Panginoon. Kung ano inuutos si Lord, siya yung ituturo. Okay? Kaya, maraming pastor na nagtuturo nito pagsabi na teach all nations, kahit daw sa lansangan, mangaral ka. Ipalagay mo ba pakitinggan ka? Lalo na sa palengke? Mangaral ka sa palengke, busy ang tao. Amen? Ang pinapangaralan, willing, bukas ang puso. Amen? Binuksan ng Diyos yung pinto ng kanyang puso para makinig ng mga salita ng Diyos. Sino yung pinangaralan ni Felipe during the time? Doon sa karuwahe. Sa Acts. Sino yun? Ang eunuch. Pag sabing eunuch, ano po ang ibig sabihin? Walang anak. Diba? Nung siya sumakay sa si Felipe sa karuwahe ng eunuch, anong ginawa ni Felipe? Nangaral siya tungkol kay Isaias. Tungkol sa Panginoon, of course. Anong sabi ng eunuch? Naintindihan ko ang iyong pangaral. Nandito na yung tubig. Walang dahilan para hindi ako magpabautismo. Tama yung sinasabi ni Lord. During the time na nangaral si Pedro, nung narinig nila salita ng Diyos, nagalak sila at nagpabautismo. Mahalaga yung teaching. Mahalaga yung turo. Turuan mo na dapat ang isang tao bago bautismuhan. Amen? Hindi yung bautismuhan mo tapos turuan mo. Mali. Kailangan turuan, bautismuhan, and then turuan. Tandaan po natin ang paglilingkod po sa Diyos, dapat hindi lamang isang linggo. Hindi lamang 2 linggo, 1 buwan, 2 buwan, 1 taon. Ang paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, dapat lifetime. Amen po? Habang tayo nabubuhay sa mundo, maglingkod tayo sa Diyos. Bakit? Kailangan pa natin ang temporal salvation. Amen po? Kailangan pa natin maligtas dito po sa masamang ginagawa ng mga tao dito po sa mundo. Kailangan natin yun, mga kapatid. Kaya mahalaga po na makita ho natin na pagkatapos silang
pinangaralan ni Pedro sa verse 40. Sila po ay nagalak na tinanggap ang salita ng Diyos at nagpabautismo, and then, after nun, ang mga binautismuhan pala ay madagdag sa church. Kaya dinagdag ni Lord sa kanila ilan? 3,000 souls. Sino ang nagdagdag? Si Pedro o si Lord? Lord. Si Lord ang nagdagdag. Marami ngayon, nagdadagdag yung pastor. Paano kaya tayo dumami dito, sister? Ay, pastor, nako, maganda dyan. Meron tayong tagasayaw sa gitna. Diba? O ngayon, nabuo na ngayon, tagasayaw. Ganda pa ng mga suot. Diba? Pagdating sa gitna, tutugtog na, ay, maganda, meron tayong instrumento, punuin natin. Diba? Para maraming dadalo. Para madagdag sila sa church ng Panginoon. Hindi alam ng mga membro para madagdagan ang offering ni pastor. Diba? Pagka nandyan na, nako, makapatahi pa yan ng magandang suot. Makintab. Diba? Tapos, ano kaya maganda? Bili tayo ng tamburin. Para pagka ganun-ganun nila, talagang marinig natin. May tamburin ka agad yan, bili ng tamburin. Yung tamburin, may mga palawin pa yan. Diba? Mahabang damit, makikintab. Sasayaw yan, alive, alive, alive forevermore. Diba? Matinding sayaw yan sa gitna para ma-entertain ang tao. Tanong, pagsamba po yan sa Diyos? O entertain yan? Diba mga tao naman, woo! Galing! Galing sumayaw. Hindi yun sinasabi magaling sumayaw, kundi ang bibig pa rin nun. Thank you, Lord! Hindi yun ganon ang turo ng banal na aklat. Ang nagdagdag po si Lord. Hindi po tayo. Hindi sa isipan ng tao. Hindi sa gusto ng tao. Ang tunay na pagsamba dapat gusto ng Diyos. Hindi po gusto ng tao dapat. Kasi kung ang gusto ng tao pagsamba, hindi mo na nasunod ng Diyos. Tama po? Kaya sa kanila, bawal yung hindi ka makadala ng tao. Talagang pursigihin ka na kailangan magdala ka ng tao dito sa church. Diba? Kaya kami dati, meron kaming project. Bring one, each one. Bring one, each one. Magdala daw ng isa, bawat isa. Nung kami ay Pentecostal pa. Talagang yun, talagang suyod, talagang punta ka sa Kasi bring one each one. Tapos tatakutin ka pa pag wala kang dala. May mangyayari sa'yo na hindi maganda. Katulad po, sinabi ni Sir Gigi kahapon, tinapot daw sila. Pagka daw umalis sila, hindi sila ligtas. Kasi tingnan mo ang ng tao. No? Tingnan niyo po ang aral ng tao. Pero mo, umalis ka sa simbahan nila, hindi ka naligtas. Nung ikaw pumasok, ligtas ka. Nung umalis ka, ligtas, hindi ka naligtas. Bakit hindi naligtas? Kasi wala na sila kita sa'yo. Tinatakot ka na. Hindi po ganon ang tamang aral. Ang totoong aral po ang nagliligtas ang Diyos. Hindi mo po pwede sabihin sa isang tao na, hoy, hindi ka ligtas. Malaking pananagutan sa Diyos ang ginagawa. Sapagkat ang nagliligtas ang Diyos, hindi po ang tao. Hindi ang reliyon. Hindi ang sekta. Hindi ang founder.
ang founder, niligtas lang din ng Diyos eh. Tama po? Amen. Paano siya magligtas? Niligtas na lang din siya. So malinaw po yung mga kapatid. Napakarami ngayon mga pandarambong, pandaraya, na mga aral na kinikiliti ang tainga ng mga tao. Siyempre, pag nakiliti yun, di ba? Pupunta yun. Lalong-lalo na, pagka ang pastor, sasabihan ng miyembro, ako ang nagligtas sa iyo, nagpaligtas sa iyo. Siyempre, ang miyembro, may utang na loob na po sa pastor. Tama? Ngayon, kahit po ano hingi ng pastor, ibibigay po yan. Diba? O ibibigay ng miyembro yan. Sasakyan, house and lot, ay para to kay pastor. Kasi kung hindi dahil pastor, hindi ako ligtas. You see? May mga aral pa na pagka hindi ka mayaman, hindi ka sa Diyos. Mali po yun, mga kapatid. Puro material. Puro material. Hindi po. Ang tunay na kaligtasan, gawa ng Diyos. Hindi gawa ng tao. Kaya dito, malinaw po mga kapatid, na noong tinanggap nila ang aral, sila nagpabautismo, noong araw na yon, at nagdagdag sa kanila ang 3,000 kaluluwa. Verse 42. Malapit na po tayo. Acts chapter 2, verse 42. After nilang nabautismohan, ano hong nangyari? Umalis ba sila sa simbahan? After nabautismohan? Umalis po ba sila? Tumalikod? Nagpatuloy sila, mga kapatid. Ang sabi dito sa verse 42, and they continued steadfastly, no, in the apostles' doctrine. Tingnan mo, nagpapatuloy sila. Hindi lamang pagpapatuloy na sila ay nanghihina, kundi ang sabi ng Biblia, nagpatuloy ng may katatagan. Pag sabi may katatagan, ibig sabihin, masigla. No? Masigla. Hyper sila sa paglilingkod sa ating Panginoon. Hyper sila. Masigla sila sa mga doktrina ng mga apostol. Tanong, ang doktrina po ba ng apostol, galing po ba sa Panginoon? Amen. Amen? Amen. Galing po kay Lord yan. Wala ni kahit isang doktrina na hindi galing sa Lord ang mga doktrina ng apostol. Lahat ng mga lingkod ng Diyos, lahat ng mga doktrina ng apostol, galing po yan sa ating Panginoon. At ang ginawa naman ng apostol, pinangaral naman ang doktrina sa mga tao, sa church, mga kapatid, hanggang sa lumaganap na ang doktrina, ang aral po ng ating Panginoon. Na ang doktrinang ito ay hindi po nagbabago mula noon, ngayon, at magpakailanman. Bakit? Ang may-ari ng doktrina, ang ating Paiso Kristo, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Siya po may-ari po kasi ng doktrina na yan. Kaya tuloy-tuloy dapat ang doktrina. Hindi dapat baguhin ang doktrina. Amen? Dapat original ang doktrina. Amen po? Ano po bang masarap kainin? Ang original ba o ang anong tawag ba? Yung ginaya lang? Imitation. Ano bang masarap kainin? Original o imitation? Siyempre, original. Amen po? Ano bang masarap isuot? Original o imitation? Original. Kahit saan mo dalhin yan, ang original talaga ang gusto ng tao. Tama po? Ganon din po ang aral. Ang aral natin, original po yan. Galing sa Lord.
Walang halong kagustuhan ng tao po yan. Itong aral natin, doktrina natin, kagustuhan po, aral ng ating Panginoong Diyos. Mahirap pag imitation, lalo ng pagsapatos, isang suot ka, sira ka. Di mo ba? O ang China, mahilig yan mag-imitate. Peke ng mga produkto. Di mo ba? Mahalaga po ang original na aral po. O bakit nakawatak-watak kahapon? Tanong ni Brother Sagani. Sabi niya, Pastor, bakit kaya nakawatak-watak yung Baptist? Dapat magkaisa. Sabi ko sa kanya, Brad, wala hong tinayo si Lord na church na universal church. Ang tinayo ni Lord, localized, amen? Autonomous, independent. Eh bakit, Pastor, sila naman yung mga malalaking simbahan, nagkaisa? Nagkaisa sila kasi po, meron silang tinatawag na umbrella. Ang habol po doon ay ang posisyon, titulo. Kaya sa kanila, meron silang tinatawag na reverend, bishop, pastor, senior pastor, junior pastor, kung ano-ano pa. Pag junior pastor ka, hindi ka basta-basta pumunta sa bishop. Magpaalam ka muna sa iyong senior pastor. You see? Ginagawa ng Diyos. Kaya ba ibig sabihin, mga kapatid? Eh bakit gano'n ang sistema? Kasi po negosyo po yan. Nandyan po yung pera. Amen po? Tingnan niyo mga reverend, ano sasakyan? Raptor. SUV. Diba? Kasi mga hireling yan, basahin ko po sa inyo. Kung may hireling sa Biblia, meron. Okay? Huwag lang po magalit yung mga hireling yan. Kasi po, itong katotohanan. Okay? John chapter 10, verse 26. Anong sabi dito, mga kapatid? John chapter 10, verse 20. Verse 16. Okay? John chapter 10. Verse 16. Okay. Meron pong hireling po dito, mga kapatid. 13. 13. Ito po. Sabi dito, the hireling 12. quit, because he is an hireling and careth not for the sheep. Tingnan niyo po, may hireling po. Yung bayaran, yung upahan. Mga upahan po yan, mga kapatid. Ang upahan ay tumatakas. Diba? Verse 12. Umaalis po yan pag wala ng upa. Dahil siya isang upahan at hindi nagmamalasakit para sa mga tupa. Tingnan niyo po, mga kapatid. Wala po yan malasakit. Okay? Anong sabi sa verse 16? At meron akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila rin ay dapat kong dalhin, sabi ni Lord, at sila ay makikinig sa ating piling at magkaroon ng isang kawan at isang pastor. Anong kulungan tinutukoy ni Lord? Yung church. Sabi ni Lord, dadalhin ko sila sa aking kulungan. Kaya ang hinahanap natin, yung willing para magdala sa kulungan ko ng ating Panginoon. Sapagkat ang nagdadala, walang iba, kundi ang ating Diyos na buhay. Kaya ano pa po sabi dito, mga kapatid? Nagpapatuloy po sila sa doktrina ng ating Panginoon. Kaya, kung ano man ang ating natutunan sa Lord, mga kapatid,
magpapatuloy po tayo sa Kanya. Amen po? 2 Timothy chapter 3. Ano sabi ni Pablo kay Timoteo? Verse 14. 2 Timothy chapter 3 verse 14, sabi dito, but continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned. Then, magpatuloy daw, mga kapatid. Sabi po ni Pablo, sa mga bagay na iyong natutuhan at natityak na. Kaya masarap maglingkod na ang aral ng Diyos ay tiyak muna. Amen po? Wala ka nang agam-agam sa buhay. Katulad po sa aming tinuruan na Bible study, ang teacher si Ma'am. Kaya siya umalis sa Methodist kasi nung tinanong niya, wala daw kasiguruduhan ang kaligtasan. Wala daw nakakasiguro ng buhay na walang hanggan. Napakaraming talata na merong buhay na walang hanggan na binigay ang Diyos. Amen po? Okay. So, yung natityak na kasing mahalaga, okay, na nalalaman kung kanino mo natutuhan ang mga ito. Kanino ba natin natutuhan ang mga aral po ng Diyos? Kanino natin natutuhan ang aral ng Diyos? Lord. Kay Lord. Hindi kay Pastor. Amen po? Si Pastor, ginagamit lang po ni Lord. Pero ang natutuhan natin, ang nagbigay ng kaunawaan, ang nagbukas ng puso natin, ang Diyos. Tama? Kahit po sa pagkaunawa ng salita ng Diyos, wala din dyan parte ang pastor. Tama? Kasi kahit yan, anong pangangaral ng pastor? Kahit man siya ay matalinong pastor, puro English sasabihin, hanggat hindi yan dadalhin ni Lord sa church, hindi po talaga yun. Bakit pastor, sa marami reliyon, punong-puno. Kapatid, punong-puno yan dahil sa kiliti, sa tainga. Dahil sa entertainment, dahil sa mga bagay na material. Meron na kami kapitbahay sa Malimba eh. Ginagawa yung bubong, pero ang kondisyon, lahat sila dadalo. Maging membro. Ginagawa ang bubong, lahat sila nandun. Ang katapat pala nila, bubong lang. Yero. Diba? Buwan niyo ba ibig sabihin? Hindi naman dahil doon yun, material, hindi material. Ang kapalit sa paglilingkod sa Lord. Mahalaga yung aral. Amen? Doctrine and practices, madalas ko nga po sinasabi, pag mali ang doktrina, mali rin ang pamumuhay. Sigurado po yan. Tingnan niyo po, maraming mga pasok-labas sa simbahan, mali ang doktrina, ano pamumuhay? Ganun pa rin. Kapag ka kinakamusta mo, ay pastor, ganun pa rin. Ganun pa rin. Diba? So, malinaw po yung mga mali. Ano ba? Mga minamahal. Nagpapatuloy sila sa mga doktrina ng apostol. Saan pa sila nagpatuloy? Sa fellowship. Sa pagsama-sama. Eh di ba, nagpe-fellowship din tayo? Tama po? Bible study, fellowship po yan. Sharing, fellowship po yan. Pagsamba, fellowship po yan. Nagpapatuloy sila. Kasi ang fellowship po, dalawa tatlo nakakatipon sa pangalan ni Lord. Nasaan si Lord? Sa kalagitnaan. Kasama po yan si Lord. Akala niyo tayo lang? Sabi ng Pilipino po, Pastor, saan dyan si Lord? Hindi ko makita. Pastor, saan dyan si Lord? Hindi ko makita eh. Sasabihin ko naman sa kanya, dagdagan mo pa yung salamin. Para makita mo ang mga salita ng Diyos. Paano makita? Espiritu nga eh. Diba? Kung hindi ka naniniwala na si Lord ay Espiritu, hanapin mo kung saan mo mahanap. Diba?
dito po sa dibdib. Eh ang tanong, saan doon ang totoo? Kung 100 yan na mga ributo na ginawa, saan doon ang totoo? Saan doon ang Diyos? Lahat ba yan? Diba? Mali. Kaya mahalaga po, yung fellowship natin sa Lord, sapagkat siya po ay nasa ating kalagitnaan. Akala niyo po wala si Lord dito sa kalagitnaan natin? Nagkakamali kayo sapagkat ang sabi ni Lord, 2 o 3 na kakatipon, si Lord ay nasa ating kalagitnaan. So malinaw po yung mga batid, mahalaga ang fellowship. Sama-sama tayo para lumago. Diba? Madalas ko nga po sinasabi na ang isang baga ihiwalay mo sa maraming baga. Anong mangyayari sa isang baga? Mamamatay yan. Kahit hindi man yan. Sabligan mo ng tubig, mamamatay talaga yan. Pero pag ang isang baga na yun, isama mo sa maraming baga, ano ang mangyayari? Liliyab, iinit ang kanyang paglilingkod sa Lord. Liliyab, iinit hanggang sa maluto ang inihaw. Diba? Ihiwalay mo yun. Diba mahilaw yung inihaw mo? Mamamatay ang baga na ihiwalay. Ganon din ang paglilingkod natin sa Lord. Mahalaga na sama-sama magkaisa. Kaya nga fellowship ang tinuturo ni Lord. Doon pa yan hanggang ngayon, fellowship mahalaga. Okay? Hindi lamang fellowship, and in breaking of bread. No? Nagpuputol-putol sila ng tinapay. Amin po ito pinag-aralan mga pastor. Nakakala po ang pagputol-putol ng tinapay ay Lord's Supper. Hindi po, literal po talaga na nagsalo-salo sila ng pagkain. During the time. Ganun po ang ginagawa natin dito. Amen po? Yes. Kasama po yun. Kasama po yun mga kapatid. Breaking of bread. Ako'y natutuwa sa Cavite. Dahil tuwing Sunday po, lahat po sila, kung ano kakainin nila ng lunch, dadalhin mo sa church. Sama-sama. Sa pagkain. Di ba masarap yun? Kung ano kakainin mo sa bahay mo, dalhin mo sa church. Para sama-sama. Yes. Breaking of bread. Part of our fellowship. Ganun kong ginagawa lang during the time. Ano pa po sabi dito? And in prayer, nananalangin po sila sa Lord. So, napakahalaga po na ating dapat bigyan ng pansin ang ating pong fellowship, ang doktrina ng Panginoon na dapat nating matutunan sapagkat once na yun lahat ay ating matutunan mga kapatid, sigurado po, maging matibay po tayo sa paglilingkod sa Lord. Palagay ko, pag natutunan mo ang salita ng Diyos, nandun yung fellowship, sigurado yan, palalakasin po tayo ng ating Panginoon. Palagay ko, hindi pa Sunday, naisip ko na, ay Sunday na yata ngayon na. You are very excited sa gawain po ng Panginoon. Okay? Verse 43, Acts chapter 2. Mga kapatid. Anong sabi dito? Verse 43. And fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles, and all that believed were together and had all things common. Tingnan niyo po. And sold their possessions and goods, and parted them to all men as every man had need. And they continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread
may wala, binibigyan. Diba? Nagagalak sila, sama-sama silang kumain. ng mga pagkain. No? Na ito po, malinaw, ang sabi ng banal na kasulatan, nagagalak po sila at may katapatan ng puso. So mahalaga po yun sa base sa ating namin. Sa ating paglilingkod, dapat po sama-sama po tayo. Amen po? Amen. Pag sinabi ni Lord na tayo po ay dumalong sa gawain, gawin po natin yun mga kapatid. Pag sabi ni Lord na merong tinatawag na attendance ang pagsamba, nandun po tayo dapat. Ang pagsamba ba sa Lord, merong attendance? Amen. Meron. Bakit? Hebrews chapter 10 verse 25, ano sabi? Huwag kaligtaan ang araw ng pag-ibig o pagsamba. Ang tanong, may attendance mo ba? Amen. Meron. Huwag kaligtaan ang araw ng pagsamba. Ano pang sabi sa Romans chapter 12 verse 1? Sabi ni Lord, pagkita ni Pablo, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies. May attendance po ba? Amen. May attendance. Present your bodies. Okay? So malinaw po yun mga minamahal. Kaya magpatuloy tayo na sama-sama katulad po sa ginawa ng 3,000 souls. Hindi lamang po mga apostol. Kasama ang 3,000 souls. Verse 47. Ano pa po ang kanilang ginawa? Praising God! Nagpupuri sila sa Diyos. Diba? Sino ang pinupurihan? Si Lord. Hindi ang tao. Hindi ang mga bagay sa mundo. Praising God and having favor with all the people. Nagkaroon ng kaluguran, mga kapatid, ang lahat ng mga tao. Sinong lahat ng mga tao? Yung mga nabautismuhan na 3,000 kasama ang mga apostol. At ang sabi po, and the Lord added. Malinaw. Sino ang nagdadagdag? The Lord. Si Lord, hindi po ang pastor. Hindi po ang tumatawag o nagdadagdag ay ang ginagawa sa simbahan. The Lord added to the church daily that should be saved. Araw-araw, nagdadagdag si Lord during the time sa mga iniligtas. Iligtas saan? From untoward generation. Amen po? Ligtas saan? Sa mga maling aral, maling pamumuhay, mga maling paglilingkod. So malinaw po mga kapatid, na mahalaga na tayo po araw-araw ay ma-convert. Hindi po buwan-buwan, hindi po taon-taon ang conversion. Ang conversion dapat araw-araw sa tao. Sa tao ng Diyos, sa anak ng Diyos. Pag sabing conversion, na-convert tayo mula sa maling aral patungo sa tamang aral. Na-convert tayo sa mga maling pamumuhay patungo po sa tamang pamumuhay. That is conversion. Conversion of the discipleship in the Lord's church. Tama? Dapat tayo ma-convert bilang disipulo saan? Sa church po ng ating Panginoon. Na ang nagko-convert po ito, walang iba kundi ang salita ng Diyos, of course, kasama po ang ating Panginoon. Ang Diyos at saka ang salita, tandaan po natin, palagi po yan magkasama. Hindi po pwede maniwala ka sa Diyos, and yan ang salita niya, hindi paniwala. Dapat, pag naniniwala tayo sa Diyos,
paniniwalaan din po natin ang kanyang sinasabi. Amen po? Amen. Magkakasama po yan, hindi pwedeng ihiwalay. Yung may-ari ng aral at saka yung aral ng Diyos. So, purihin po Panginoon, nawa, sa buhay natin dito, magpatuloy po tayo sa ating pong paglilingkod sa ating Diyos na buhay. At dapat ang paglilingkod po natin mga kapatid, seryoso na. Seryoso tayo sa Lord. Kasi si Lord seryoso, hindi nagbibiro. Tama? Dapat tayo din maging seryoso sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Purihin Panginoon, sa kanya pong lahat ng karangalan.